kPa po ang tamang sagot. Tama po ba mga sagot ninyo? Yan. So, i-check nyo na lang po ang inyong self. Okay. So, another example tayo, guys. Yan. 1 ATM or 14.7. 14.7. 14.7 po. 14.7. 14.7. Parang may mga nagwawala na dyan, guys, sa inyong mga background. Okay. Yan. 14.7 PSI po, equivalent natin sa 1 atmospheric pressure. So, how about this one po? 101. 101.3. Yan. Okay. 101.325 kPa. Ano pa? Meron pa tayo dito, guys. Ayan. Air properties naman. So, what is the CV of air in kilojoule per kilogram Kelvin? Ay, mga nabigla sila. Hindi agad makachika. 0.7186 po. Ayan, perfect. Alam nga, familiar na kayo dyan. Nakailang beses kayo mag-term mo to. Charot. Ano? Yan. 0.7186 kilojoule per kilogram Kelvin. So, meron pa tayo dito, guys. Medyo madami ito, ha? Yan. So, sa power naman, guys, 1 kilowatt is equals to blank kilojoule per second. 1 po. 1 din po. Yan, 1. Tama po. Tama po yung 1. 1 kilojoule per second. How about ito po? 1 HP, 1 horsepower is equivalent to blank watts. 0.746. Ay, hindi pala. Naka-watts na yun. 0.746. 746 po. 746. Kasi yung pong 0.7 nyo ay naka-kilowatts. Kaya ginawa po nating watts, kaya po siya ay 746. Tama din naman yung sinabi mo. Baka yung ano lang po, naka-kilowatts lang po yun. Ano po? Ayan. Okay, next. Ito naman po. 1 British Thermal Unit or BTU is equivalent to 1.055. 1.055 kilojoule po. tingnan natin. Yan. 1.055 kilojoule. And the next, yan. 1 foot is equivalent to ilang inches daw po? 12 po. 12. Nagbago na ba siya? Charot. Yan. So, ito naman ay for sure ay familiar tayo dyan. Parang nilagay lang po natin dito para ma-confirm ninyo, ha. The next po, yan. 12 inches. Oh, nagbago po siya. And then yung 1 meter naman po natin, ilan daw po siyang 3.28. 3.281. okay po. Okay, kumakalky na dyan, ho, sa mga constant na teachers. Yan. 3.281. The next po ay yung 1 hectare daw po is equivalent to ilang square meter? 10,000 po. 10,000 square meter. Perfect. Yan, ito po. Ang 1 kilogram natin ay equivalent to ilang pounds? 2.205. Pound force po ang unit nito, ha. Kasi force po yung usapan. Yan. 2.20 pound force. And then yung pong 1 kilogram, baka hindi pa to alam, ho. Wala, ayaw nyo na sagutin. So, 1,000 grams siya, guys. Okay. May chika lang ako dito. May kwento ako about this one. Ano po? Kasi nagturo ko before ng MDB sa Lasal. Tapos may estudyante doon. Na-judge ko siya talaga. Ginudge ko talaga siya. Dahil parang, anong year po na titake ang MDB? Ano, tuwing kailan siya tinitake? Yung regular po na SEM na tinitake po.
Second year Second pa year, lang. second sem po. Yan. So, ibig sabihin, nakapasa ka na ng physics, nakapasa ka ng SRB, bago ka mag-MDBD ka po. Ayun talaga, tinanong sa akin, yun ang hindi ko malilimutan na experience ko dun. Ma'am, tama ka po na ang 1 kilogram ay 1,000 gram. Tinanong talaga niya. Diba? Well, share ko lang. Na nakaka-shock siya. Charos. Yun. So, 1,000 grams. Then, ang ito po, 1,000 pounds po. 1 kip is equals to ilang pound? 1,000 pounds po. Ang sagot natin ay 1,000. 1,000 pounds. Perfect. Next naman po, ang 1 slug ay equivalent to ilang pounds? 32.174 po. Okay. Ayan. 32.174. Ano ko ba? Ay. Wait guys. Ayan. Ang density naman po of water, ang unit po natin ay kilogram per cubic meters. 1,000. Ang sagot ay 1,000 po. 1,000 po. wow, 1,000 pa din siya ngayon. Just, yan, 1,000 po. Kilogram per cubic meter. I-recall natin yan. Ano guys? And then, next naman ay, yan. Meron daw po, ilang segundo daw po, meron tayo sa isang oras. 3,600. 3,600 seconds po. Yan. Ano yun po? Okay. Ayan, ito naman po, when it comes to power, 1 HP is equivalent to ilan po sa foot-pound per second? 550. 550. Okay, and the next, wala na. Yan. So guys, kailangan nyo reviewin po ulit yung ating mga conversion. Ano po? So kung ano man po yung inyong actually dun po sa ating module, meron po tayo dong part na para mga conversion po siya for length, for area. Meron na po dyan, nakalista na din po doon kung ano po yung mga usual na ginagamit natin na conversion per measurement nga po. Ano. So naka-include po siya doon sa inyo. Ayan. So medyo mabilis lang po yung ating discussion when it comes to chapter 1. Since overview lang naman po siya or i-recall lang po natin yung about sa ating measurement system. Ayan. So yun po. So for topic number 1 or for the introduction, we have the measurement system. So these are commonly employed to determine both physical and electrical properties such as mass, temperature, pressure, capacitance, and voltage. So the systems are frequently integrated into control systems to monitor and regulate processes. So usually po, ang pinaka-major application po nito, especially po sa atin sa mechanical engineering, especially sa mga power plants po, is yung pagmamonitor po natin ng mga pressures and temperature po when it comes to our mga mechanical components. Ano po, halimbawa tayo po ay nasa power plant. Meron kasi tinatawag doon na control room, which is usually doon na lang minomonitor yung lahat ng components po noong power plant natin. Ano po? So through the control system, namomonitor po natin doon and also nare-regulate po natin kung alin po yung mga part na medyo nataas yung pressure, nataas yung temperature. Yan. So kailangan kasi maging stable po yun para maging smooth or maayos yung flow ng mismong operation ng planta. And through this measurement system, nagagawa natin yun nang walang problema. Ano po? Para maiwasan yung mga accident or emergency. Ayan. And on the table, makikita po natin dito
yung mga measurement devices and application po niya. Like for example, kung ang gusto nating makuha ay yung mass measurement, pwede natin gamitin yung mga load cell or yung balance scale. Yan. So usually ginagamit siya for weighing raw materials in a factory. And then when it comes to temperature, yan, yung mga atin naman po mga devices po dyan is halos naririnig nyo na po siya or familiar na din po kayo dyan. Ano po, yan, kagaya po sa temperature, gumagamit tayo ng thermocouple, RTD, or yung mga infrared sensor. So this is used in monitoring engine temperature, especially sa mga vehicle. Ano po? And then, when it comes to pressure naman po, gumagamit tayo ng mga pressure sense juicer and manometer for regulating pressure in gas pipeline. So for capacitance naman po is yung LCR meter natin or yung capacitance sensor for detecting fluid levels in tanks. And lastly is for voltage, yung mga voltmeter. Yan. So pag tayo ay nag-experiment before sa mga electrical engineering subject natin, ayan, so nakaka-experience tayo sa paggamit ng mga voltmeter ngayon. Ano po? Then data acquisition system. So usually for monitoring battery voltage in solar system. So yung solar system po na yan na minamention dyan is yung sa mga solar panel po. Yan, hindi yung mga Earth, Venus, Mercury, GCH pa lang. Hindi po siya yun. Ano po? Ayan. And then ito po yung mga common terminologies po na ma-encounter po natin dito po sa ME Laboratory 1. So the first one is the calibration. So it involves the adjusting instrument to match a known standard. And ano po kaya yung mga factors kung kailan natin halimbawa yung ating instrument or yung ating device is kailangan niya na ng for calibration, recalibration, ganyan. Ano po? So usually yung mga device po natin na kailangan na ng for recalibration is usually yung mga nagkakaroon ng mga mechanical degradation or yung mga nagkakaroon ng contamination from dust, chemicals, or fumes, which is based naman po yun doon sa environment kung saan siya usually ginagamit. Ano po? Yan. So yung isang example po ng for calibration is yung setting a scale. Yung scale po natin usually ginagamit siya for weighing. Ano po? Yan. Yung scale po natin dapat po pag po siya ay walang nakaload, nandun po dapat yung kanyang arm doon sa 0 kilogram. Ano po? So isa po yung way on how to calibrate yung ating mga weighing scale. And then ano naman yung measurean? So this is the quantity being measured. Kung ano po yung ating mini-measure or gustong makuha yung measure, ang tawag po doon ay measurean. Usually ito yung mga temperature, pressure, and voltage. Ano po, or kung ano po yung ating hinahanap doon sa ating nagiging experiment. Ano po, and then for the tolerance naman po, is the acceptable range of deviation. So example po, ang kailangan natin ay 5 volts na sa regulator. But then, nakakuha tayo dun sa base sa ating measurement ng 5.1 volts. So ibig sabihin po, pasok pa siya sa tolerance, so acceptable pa po siya. So if ever naman naging 4.9 volts siya, acceptable pa din po siya. Since ang tolerance po na mention dito is positive or negative 0.01 volts. So kapag po siya ay lumampas na halimbawa 5.2 volts yung nabasa natin, so hindi na po siya acceptable or reject na siya. Yun po. And the next is the accuracy. Yan. So closeness to true value. Yan. So for example, ang nakuha natin sa device natin or sa instrument natin na value is 98 PSI, and then yung actual talaga na dapat ang makita natin is 100 PSI. So yun po para makita natin din yung kanyang accuracy. Ano po? And then next, yan.
We have the precision, repeatability, and reproducibility. So itong tatlong ito po is almost magkaka ah, magkakaibig sabihin sila. Pero pag minasa niyo po siya ng isa-isa, medyo nagkakaiba-iba din po siya. Ano? Like for example, sa precision, so the description of random errors and a measure of statistical variability. So it refers to the closeness of two or more measurements to each other. It also describes an instrument degree of freedom from random error. So pag precision po ay closeness of two or more measurements. Ano po? While yung repeatability natin describes the closeness of output readings when the same input is applied repetitively over a short period of time with the same measurement condition, same instrument and observer, same location and same condition of use maintained throughout. So usually ito pong repeatability is di ka po parang pag nag-experiment po tayo and then pag sinabi po sa atin na kailangan nyo mapalabas yung at least tatlo or magkakaparehong value, yun po yun. Ano po, pag siya ay nagpaulit-ulit na ibig sabihin, yun na po yung kanyang mismong mga measurement na, kumbaga final measurement na siya. Ano po? And then, reproducibility describes the closeness of output readings for the same input when there are changes in method. And then next naman po is the usual errors in measurement. Yan, so ano po yung mga errors natin usually na na-encounter when it comes to measurement. Yan, the first one is the instrument not properly calibrated, leading to offset errors. So kailangan po muna natin i-double check yung ating mga instruments and devices kung siya po ba ay well calibrated. Kasi kapag tayo gumamit ng hindi calibrated na mga instrument, ay di for sure, hindi magiging accurate yung ating makukuhang data for that. Ano po? And usually, kapag po yung mga, especially sa company, meron silang, halimbawa, may ginagamit silang instrument doon. So, yung isang instrument na parang pinapagamit po nila, yung isang instrument, and yung isa naman is hindi nila pinapagamit dahil yun po ay for calibration purposes lang. Usually, ganun po yung nangyari sa company. Meron silang isang hindi pinapagamit para kapag medyo alangan na, parang syempre, pag di ba, pag sanay na po kayo sa paggamit ng mga ganyan, mga measurement, mapapansin mo kung siya ay may problem na ano. So, kaya hindi pinapagamit yung isa is for calibration purposes. Yan. And then, we also have, random noise affecting the reading. So, it depends po dun sa instrument kung ano yung inyong ginagamit na instrument. Hindi naman always na pag maingay ay talagang maapektuhan yung reading. Paano pag halimbawa ay, so ibig sabihin pala kapag kayo ay nag-check ng timbang ninyo, dapat hindi kayo maingay gano'n. Kasi baka bumigat kayo. Charot. So ibig sabihin yung ibang mga device lang po yan, applicable. Ano po? And then, taking measurements before the system stabilizes. So dapat po pala, pag po tayo ay nagtitake ng mga data or nag-check ng mga parameters, kailangan ay intayin muna natin mag-stabilize yung mismo operation ng ating mga machine or kung ano man po yung ating susukatin. Diba po, for example, sa mga pagkuha ng timbang nga po, sa weighing scale, diba po kailangan muna nating makita na hindi na gumagalaw yung arm ng ating weighing scale para makonsider po natin na yun na po yung final weight niya. Ano po, so yun po yung minimension dyan. And also, we have the errors in recording or calculating the measured value. So usually daw po nagkaka-error din tayo when it comes to recording. Tsaka sa calculation, guys. Po. Yan. And then we have the measurement unit. So ito po yung dalawang ginagamit natin na measurement units. So we have the imperial or yung English units po natin. This system originates from the medieval
England, which is based on the historical unit. So usually yung mga gumagamit po nitong English system is yung mga nasa ah, yung mga English, ano po, mga Europe, ganyan. And then yung atin naman po mga metric system or yung SI unit, yan. So a decimal-based system developed in France in the 18th century, now widely adopted globally known as the International System of Units or yung SI. So ito naman po yung usual na ginagamit po natin dito sa Philippines. Ano pa yung mga SI units. Kaya minsan nahirapan tayo dun sa pagko-convert natin into English kasi usually mas familiar tayo sa SI units. Ano po, pero sa board guys, meron yan. Kaya kailangan maging familiar tayo dun sa dalawang measurement units na yan. Ano po? Kasi ngayon, from mga third year na kayo and fourth year yung iba. So, ibig sabihin po, ilang panahon na yan, malapit na kayong gumraduate, guys. So, dapat ay na-memorize yun na din po yung mga conversion units na yun kasi para mas makatipid kayo sa time ng pag-aaral. Ano po? Yan. So, this is the common units, measurement units natin for different quantity. Ano po? So, we have the SI and the English. So, for the length, pag SI unit po, usually ginagamit natin ay meter. While sa English unit naman po, ayan, mga inch, foot, yard, mile. So, for mass, grams, kilograms. Then, for English, we have the pound, ounces, and ton. Ano po? So, for temperature, SI unit is Celsius or degree Celsius. Tapos Kelvin. And for English unit naman is degree Fahrenheit. Ano po? Then, for volume, we have the liter for SI unit. And then, for the English naman is yung mga gallon, pint, quart, fluid ounces, yan. And then, we also have the force. So, pag SI, Newton ang ginagamit. Pag English naman po ay pound force. Yan. So, yung makikita po natin na unit LBF. Ganyan. And then, for pressure, we have Pascal or bar. And then, kapag naman English, we have the PSI. So, sa energy, sa SI po ay joule. And then, pag English unit naman po, BT or British Thermal Unit or calorie din po yung ginagamit natin. Ano po? Yun lang. So, yun lang guys yung ating discussion for this. And yung iba pong mga ginagamit po natin na mga conversion, pero conversion po dun sa inyong module na magpapabigay sa inyo. Ano po? Medyo madami-dami din naman po yun ang didiyan. So, kailangan nyo po siyang i-memorize since magkakaroon kayo ng quiz about conversion po sa face-to-face class po natin. Okay. Then, discussion po tayo or continuation po tayo ng discussion sa next meeting, which is, kailan po ang next meeting natin, guys? Bukas. O, bukas agad. Yeah, may discussion po tayo for topic number 2 tomorrow. And then, i-discuss ko na din pala sa inyo, guys, yung inyong final project. Para kayo po ay makapag-discuss na with your groups. Nakikita niyo po ba yung screen ko? Ano po yung naka-present sa inyo? Final project po ba? Okay. Ayan. Okay. So for your final project, yan. So yung inyo pong design, yung project title po ninyo is Design and Development of a Multifunctional Measuring Instrument. So lahat po kayo, ganyan na lang po yung magiging title. Ano po? So magbibigay na lang po ako sa inyo ng format kung ano po yung ilalagay po natin doon. Ano po? Yung for the cover page, kumbaga. And then for the objective of this final project, you need to design and develop an innovative project that integrates and demonstrates the use of different measuring instruments, showcasing creativity, technical competence, and practical applications of engineering principles.
So this project aims to promote innovation through effective design and development processes. So more on gagawa po kayo ng parang magde-design po kayo ng magde-design po kayo yung para sa mga thesis po ninyo guys. Magde-design po kayo ng ganon pero more on measuring instruments po yung gagamitin. Parang mga aparatus. Ano po? So, sige po, continue natin yung discussion kung ano pa yung kailangan na mailagay dun sa inyong final project na yan or dito sa machine. Ano po? Yan. So, for your design report, you need to cover about the concept overview ng inyong mismong topic or kung ano man yung ilalagay yung mga measuring instrument. Yan. And then explanation of measuring principles for the selected parameters. So, ano yung gusto ninyong sukatin? Pwedeng temperature, pwedeng pressure, pwedeng mga flow rate. So, ganyan po. Ano po? And then, justification for design choices. So, kailangan nyo pong bigyan or i-justify kung bakit yun yung mga na-consider po ninyong mga devices. Ano po? Bakit yun yung nailagay ninyo dyan? And also, yung material selection. And then, assembly and component integration. Kasama po yun sa design report. And then for the 3D model, you're going to use, so it's either SolidWorks or AutoCAD po yung gagamitin ninyo. Okay? So kailangan may model po yun. And then for, ito na po yung guidelines natin. So for the design requirements, ayan, so dapat meron tayong innovation. To create a unique design that solves a practical problem or improve existing measurement processes. So pwede po tayong pwede tayong mag-upgrade ng mga existing po nating mga measurement processes. Ano po? Ayan. And then for its functionality, yung inyo po dapat na i-design ay magkaroon ng at least 2 physical matters na kailangan nyo i-measure. As I've mentioned nga po, so it's either temperature or temperature and pressure, or pwede naman displacement and force, or pwede naman flow rate and temperature. So nakadepende po sa inyong group po yan. Ano po? And then, ayan, clearly show how the instrument perform each measurement. And lastly po is the design should be user-friendly. So dapat medyo madali lang magigets kung paano gamitin yung inyong mga machine na i-design. And also, dapat siya po ay ergonomically appropriate. Ayan. So dapat po ay hindi siya makaka-harm doon sa mga gumagamit. Ano po? So kung merong mga, halimbawa ay, just in case lang, halimbawa may mga mainit na part yung inyong mga machine. So dapat meron nakalagay doon na mga warning sign for safety purposes. Yan. And then for the technical requirements naman po is the 3D modeling. So all components should be created using AutoCAD or SolidWorks. And then use realistic materials and textures in SolidWorks or AutoCAD. Yan. So parang yung sa thesis nyo nga po, yung pag kayo po yung nagpe-present ng inyong mga design. So ganun po yung itsura ng inyong gagawin. And then for the drawings and dimensions, include detailed 2D drawings of all parts with necessary dimensions and tolerances. So an exploded assembly drawing should also be provided. Ayan. Ito guys kailangan po yan. And for your report guidance naman, format, may title page po. Ito dapat yung magiging content po ninyo. So yung title page or cover page na ibibigay ko po sa inyo yung format. And then sa introduction, ang nasasama po niyan ay yung mga problem statement, objectives, and yung background po ng inyong machine. Ano po? And then next is the methodology. So ilalagay niyo po dyan yung mga design process and software usage. So more on naman to, yung sa ating mga design software na gagamitin. Then results, final design, and its functionalities. So ilalagay niyo din po doon. And lastly is yung conclusion po ninyo. Yung mga insight, potential improvements, and applications. So since ito po ay parang study lang, hindi naman po tayo mismo magagawa ng actual na gantong machine. So pwede nyo ilagay dito kung ano yung pwede maging improvement nila. Ano po? And ayan po, so meron tayong minimum na pages na requirement for this one.
So, dapat po ang inyong maisubmit is 8 to 12 pages, excluding po yung mga appendices po natin. And then for figures and illustration, kailangan nyo pong i-include yung mga screenshot ng inyong mga CAD models. Ayan. So, yan po yung ating magiging final project na kailangan po natin ma-submit before matapos po ang ating semester. Yung pinaka-deadline po niyan ay i-remind ko na lang po ulit sa inyo, siguro banda-banda dyan po. Ano po, after siguro ng ating midterm exam. Okay. Ayan. But ito po pala guys, itong final project na file is isi-send ko na lang po or ipopost ko na lang po sa inyong Google Classroom para mabalikan po ninyo. Ano po, and yung format po is dadagdag ko na lang din po doon sa ating Google Classroom. Okay. Ayan guys. Any question? May question ba kayo? So, diniscuss natin and dito sa ating pong final project. Yes po. As lang po, siya po ba ay ipe-present pa po or like paper lang po yung ipapasa? Siguro kung may time pa tayo guys, kasi baka maging full pack tayo sa sa experiment. So titingnan natin kung pwede nyo siyang i-present. Pag wala na tayong time, ay di no need na for that. Pero pag may time pa tayo guys, ipapapresent ko po sa inyo. Thank you po. Okay. And guys, yun nga pala yung mga experiment po natin is tatapusin muna natin yung ating mga technical report before tayo mag-start. Or pwede din naman na mag-experiment tayo ng isang beses before mag-midterm exam. Ano mas gusto nyo guys? Sa dulo na lang natin mag-ano na lang kayo sa ating GC pala, magbotohan. Kung gusto nyo mag-experiment before midterm exam or sa dulo na lang lahat. Ano po? Paggawa naman ng poll sa GC po natin para makita ng pulso ng everyone. Okay? Ayan. Any question pa po? Ang dami niyo magtanong, nakakatuwa naman. Online class nga talaga siya. Charot. Heme lang. Sige guys, ganyan na naman tayo. Ito na naman tayo sa online class na to. Okay. May question pa ba kayo? Last call na to guys. Tayo nagkakalukuhan na naman din. Ayan. Yan. Sige po. Mag-react naman kayo para alam ko hindi kayo tulog sa klase natin. Yan. Mas sa kapatid ina pag nagtanong yung teacher ay mag-react. Okay guys. Sige. Ayan. So if wala na po kayong question, so that's all for today. So bukas na lang po ulit. Bye! Thank you po, sir. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you Thank you po. po.